Walang kwenta. Basura. Isang palamunin. Iyan ang huling mga salitang dinura ni Gabo sa akin bago niya ako itaboy sa gitna ng bagyo habang dinadala ko ang kanyang anak sa aking sinapupunan. Ngayon, nagpapakalunod siya sa yaman at alak habang kami ng anak ko ay nag-aagaw buhay sa dumi ng kuyapo. Pero hindi niya alam, ang susi sa kaban na ipinagmamalaki niya sa buong mundo ay nakatago sa puso ng batang itinakwil niya. Ang paniningil ng isang ina ay magsisimula na ngayon. Tingnan niyo to guys, this diamond necklace cost 5 milyong piso pero barya lang yan kay Gabo. Kaya sa mga hampas lupa dyan na nangangarap manalo sa contest namin. Well, dream on. Dahil ang swerte, para lang yan sa mga pinanganak na maganda at mayaman like me. Boses yon ni Mirabel. Boses ng babaeng umagaw sa lahat ng akin. Matinis, puno ng pangungutya at tumatagos sa manipis na dingding ng aming barong-barong mula sa cellphone na hawak ng aking anak. Ako naman ay nakaupo sa isang sulok na halos hindi maabot ng liwanag ng aandap-andap na lampara. Hawak ko ang isang lumang gown na kailangan kong lagyan ng libo-libong butil ng sequin bago mag-umaga. Ang bayad sa akin para sa gabing ito ng pagbubulag sa sarili, 150 piso. Sapat lang para makabili ng kalahating banig ng gamot ni Inyo, pero kulang na kulang para pawiin ang gutom naming dalawa. Dahan-dahan kong itinulak ang karayom sa matigas na tela. Ang bawat tusok ay parang tumatarak din sa aking puso. Habang si Mirabel ay nagpapalit ng alahas na parang nagpapalit lang ng damit, ako heto. Namimilipit ang mga daliri na tila balat ng tuyong luya sa kakalabada at pananahi. Ang mga kamay na ito, ang mga kamay na dati ay lumilikha ng pinakamagagandang alahas sa Maynila, ngayon ay nanginginig na sa pagod at sakit. Biglang kumasi ang lalamunan ko. Alam ko na ang pakiramdam na ito. Ito yung demonyong pilit kumakawala sa dibdib ko gabi-gabi. Agad kong tinakpan ang aking bibig gamit ang retasong tela na nasa aking hita. Pinigilan ko ang hininga. Kinuyuyom ko ang aking mga palad hanggang sa bumaon ang kuko sa aking balat. Hindi pwedeng magising si Inyo. Hindi niya pwedeng makita na naman ito. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana. Sa katahimikan ng gabi, ang pinigil na ubo ay kumawala pa rin. Mahina, ngunit sapat na para yumanig ang aking buong katawan. Nang alisin ko ang tela sa aking bibig, sa ilalim ng madilim na ilaw, nakita ko ang pamilyar na mantsa. Pula, mainit, at puno ng babala na nauubos na ang oras ko. Ganito na lang ba? Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Bakit ang magnanakaw pa ang nasa palasyo habang ang tunay na may-ari ay nabubulok sa putikan? Ma, ang tinig na yon ay nagpabato sa akin. Mabilis kong itinago ang duguan na tela sa ilalim ng tumpok ng mga damit. Lumingon ako at pilit na ngumiti, kahit na ang lasa ng dugo ay nanunuot pa rin sa aking dila. Si Inyo, ang aking Inyo. Nakaupo siya sa banig. Ang payat niyang katawan ay aninag sa liwanag ng cellphone. Ang kanyang mga mata, na kopyang-kopya sa mga mata ng ama niyang walang puso, ay nakatingin sa akin ng may halong lungkot at takot. Gising ka pa pala anak, bulong ko. Pilit pinapatatag ang boses. Matulog ka na. May pasok ka pa bukas sa palengke. Hindi siya gumalaw. Itinaas niya ang cellphone, ipinapakita ang mukha ni Gabo na ngayon ay nagyayabang sa screen tungkol sa isang kaban na puno ng ginto. 50 milyones, sabi ni Inyo. Ang boses ay nanginginig sa pag-asa. 50 milyong piso, ma. Sabi nila, walang makabukas ng kaban ni Don Simeon. Pero ma, nung nakita ko yung video, parang naririnig ko yung clicks ng lock kahit sa cellphone lang. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa takot. Ang talentong yon, ang pandinig na yon, iyon ang sumpang minana niya sa aming dugo. Itigil mo yan, Inyo.
Marin kong sagot, ang boses ko ay biglang naging matigas. Patayin mo yung cellphone. Hindi para sa atin ang mundong yan. Mga manluloko lang ang mga tao dyan. Pero ma, tumayo si Inyo. Lumapit sa akin at lumuhod sa tabi ng aking paanan. Hinawakan niya ang aking mga kamay. Ang mga kamay kong magaspang at puno ng tusok ng karayom. Nakita ko ang dugo sa panyo mo kanina. Huwag mo nang itago sa akin. Kailangan mo ng operasyon. Kailangan natin ng pera. Kung mabubuksan ko yon, hindi. Sigaw ko at sa lakas ng boses ko, pati ang apoy ng lampara ay tila yumuko sa takot. Hinawakan ko ang mukha niya. Ang luha ay nagsimulang pumatak sa aking mga pisngi. Makinig ka sa akin, Inyo. Mas mabuti pang mamatay tayong mahirap kaysa humingi ng limos sa demonyo. Nangako ka sa akin, di ba? Hinding-hindi ka lalapit sa bahay na yan. Yumuko si Inyo. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang balikat. Ang kanyang katahimikan ay parang punyal sa akin. Alam kong nasasaktan siya, pero ginagawa ko lang ito para protektahan siya. Hindi niya alam kung anong kayang gawin ni Gabo at Mirabel. Hindi niya alam na ang kaba na iyon ay libingan ng mga pangarap ng lolo niya. Opo, ma. Mahina niyang sagot. Matutulog na po ako. Pinanood ko siyang humiga muli sa manipis na banig. Kinumutan ko siya ng tagpi-tagping kumot na amoy alikabok at pawis. Hinaplos ko ang kanyang buhok at sa bawat haplos, humihingi ako ng tawad sa Diyos. Patawad, anak, kung ang tanging maipapamana ko sa iyo ay ang aking takot at ang aking sakit. Bumalik ako sa pananahi. Ang ulan ay nagsimulang bumuhos sa labas. Ang patak nito sa yero ay parang mga bala na tumatama sa aming bubong. Ang lamig ay nanuot sa buto ko, pero kailangan kong tapusin ito. Para kay Inyo. Para sa hapunan bukas. Inabot ako ng madaling araw. Ang mata ko ay halos hindi na maidilat sa antok at pagod. Sa wakas, naitahi ko na ang huling sequin. Iniligpit ko ang mga gamit, hinipa ng lampara, at dahan-dahang humiga sa tabi ng aking anak para makakuha kahit kaunting init. Ngunit pagdapo ng kamay ko sa banig, wala akong nakapa kundi ang malamig na sahig. Napadilat ako. Wala si Inyo. Bumangon ako nang mabilis. Ang puso ko ay kumakabog ng napakalakas na parang sasabog sa dibdib ko. Wala siya sa banyo. Wala siya sa labas. Bumalik ako sa higaan at doon ko nakita ang isang piraso ng papel na punit mula sa kanyang kwaderno na iniwan sa ibabaw ng unan. Binasa ko ito sa ilalim ng liwanag ng kidlat na gumuhit sa langit. Ma, patawad po. Hindi ko kayang panoorin kang maubos ng dahan-dahan. Kukunin ko ang gamot mo. Babawiin ko ang swerte natin. Pupunta ako kay Gabo. Inyo. Ang sigaw ko ay nilamon ng kulog. Kumaripas ako ng takbo palabas. Hindi alintana ang ulan. Hindi alintana ang sakit sa aking baga. Hindi alintana na wala akong sapin sa paa. Tumakbo ako sa maputik na eskinita ng Quiapo. Ang bawat hakbang ay may kasamang panalangin. Huwag, anak. Huwag kang pupunta sa impyerno. Pero sa di kalayuan, natatanaw ko na ang malaking billboard ni Gabo Santillan na nakangisi sa akin. Tila naghihintay ng bagong biktima. At ang anak ko, ang inosente kong anak, ay naglalakad ngayon papasok sa bibig ng leon. Oh, ano ba yan? Security, bakit niyo pinapasok ang basurang to? Amoy kanal. Ang boses ni Mirabel ay umaalingaw-ngaw sa buong kalsada mula sa higanting screen na nakatayo sa labas ng gate ng mansyon. Hinihingal ako. Ang aking baga ay parang sinusunog ng apoy sa bawat paghigop ko ng hangin. Habang nakakapit ako sa malamig na rehas ng bakal, nakatingin ako sa taas, sa higanting monitor kung saan nakikita ng lahat ang aking anak. Basang-basa si Inyo. Ang tubig ulan ay tumutulo mula sa laylayan ng kanyang kupas na t-shirt. Humahalo sa putik, sa mamahaling marmol na sahig ng bulwagan. Nanginginig siya sa lamig.
Pero nakatayo siya ng tuwid sa gitna ng mga taong nakadamit ng seda at ginto. Ang mga bisita ay nagtatakip ng ilong. Ang iba ay tumatawa at kinukunan siya ng litrato na parang isang hayop sa zoo. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sirain ang gate. Pero wala na akong boses. Parang may bikig na nakabara sa aking lalamunan habang pinapanood ko ang sarili kong dugo at laman na pinaglalaruan nila. Hayaan mo siya, Hon. Narinig kong sabi ni Gabo sa screen. Nakaupo siya sa kanyang trono-tronohan, hawak ang isang baso ng whiskey. Ang nangisi sa kanyang labi ay ang parehong nangisi na minahal ko noon. Ang nangising akala ko ay tapat, pero isa palang patibong. Malay mo, ang daga ay may swerte. Mas magandang content to sa livestream, The Beggar Boy Challenge. Siguradong dadami ang views natin. Nagtawanan ang buong bulwagan. Ang tawa nila ay parang mga patalim na sumasaksak sa akin mula sa malayo. Ang anak ko, ang matalino at mabait kong anak, ay ginawa nilang payaso para sa kanilang aliwan. Sa screen, nakita kong humakbang palapit si Inyo. Hindi siya yumuko. Hindi siya umiyak. Tinitigan niya si Gabo ng diretso sa mata. Hindi ako namamalimos. Ang boses ni Inyo ay mahina, pero malinaw na narinig sa mga speakers. Narinig ko ang hamon niyo. Sabi niyo, kahit sino pwedeng sumubok. Walang mayaman, walang mahirap. Bubuksan ko yan para sa premyo. Dahil kailangan ng nanay ko. Natigilan ang tawanan. Saglit na nawala ang nangisi ni Gabo. Marahil ay nakita niya ang sarili niya sa mga mata ni Inyo. Ang Gabo noong bata pa kami. Noong may pangarap pa siya bago siya nilamon ng kasakiman. Lumapit si Mirabel kay Inyo. Dala ang isang botelya ng mamahaling pabango. Walang sabi-sabi. Inisprayan niya ito sa mukha ng anak ko. Ayan, sabi niya habang umuubo si Inyo at kinukusot ang mahapdi niyang mga mata. Para naman hindi bumaho ang bahay ko habang nandito ka. Bilisan mo. Baka mahawa pa kami ng kung anong sakit mo. Ang galit na naramdaman ko ay hindi na apoy. Ito ay yelo. Malamig. Matalas. Ang mga kuko ko ay bumaon sa aking palad hanggang sa dumugo. Pero wala akong naramdamang sakit. Ang tanging nasa isip ko ay ang pangakong sisingilin ko sila. Sisingilin ko sila sa bawat luhang pumatak mula sa mata ng anak ko. Pinunasan ni Inyo ang kanyang mukha gamit ang braso. Huminga siya ng malalim at lumapit sa higanting bakal na kaban. Ang bahay ni Don Simeon. Alam ko ang kaban na yan. Ang bawat kurba, ang bawat mekanismo. Daan-daang gabi kaming nagpupuyat ni Papa para idisenyo yan. Ito ay hindi lamang bakal, ito ay musika. At si Inyo ang tanging nakakaalam ng kanta. Itinapat ni Inyo ang kanyang tainga sa pinto ng kaban. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa screen, naka-zoom in ang camera sa kanyang nanginginig na mga daliri. Sinimulan niyang katukin ang bakal. Tok! Tok, tok! Tok! Tumigil ang mundo ko. Hindi siya gumagamit ng stethoscope. Hindi siya gumagamit ng tools. Ginagamit niya ang ritmo. Ang parehong ritmo na itinatapik ko sa likod niya noong sanggol pa siya para siya ay makatulog. Ang oyayi ng aming pamilya. Ang sikretong code na si Papa at ako lang ang nakakaalam. Sa screen, nakita kong namutla si Gabo. Ang baso ng whiskey sa kanyang kamay ay halos mabitawan niya. Napansin niya rin. Alam niya ang tunog na yon. Ang tunog ng multo ng nakaraan. Stop him! Bulong ni Gabo. Pero huli na ang lahat. Gumawa si Inyo ng huling ikot sa dial. Isang malakas at malinaw na tunog ng bakal na kumalas ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon at sa mga speakers sa labas. Ang kaban ay bumukas. Bumukas ng dahan-dahan ang pinto ng higanting bakal na parang bibig na matagal nang gustong magsalita. Ang loob nito ay madilim pero sapat na para makita ng lahat na naging matagumpay ang batang tinawag nilang basura. Katahimikan. Walang humihinga. Hanggang sa binasag ni Mirabel ang katahimikan ng isang matinis na tili.
Magnanakaw. Sinasabi ko na nga ba? Sigaw ni Mirabel. Turo-turo si Inyo na gulat pa rin sa kanyang nagawa. Sinira niya ang lock. May dala siyang tools, security. Hulihin niyo ang batang yan. Baka may kunin siya. Hindi. Wala akong ginawa. Sigaw ni Inyo habang paatras siya. Pero mabilis pa sa kidlat, dinamba siya ng 2 malalaking gwardya. Nakita kong inihampas nila ang mukha ng anak ko sa malamig na sahig. Ang pisngi niyang payat ay naipit sa marmol. Pinilipit nila ang kanyang maliit na braso sa likod. Aray! Masakit po, ma! Mama! Ang sigaw ng anak ko ay tumapos sa aking pagiging manonood. Ang rehas na bakal na humaharang sa akin ay tila naging papel sa tindi ng aking adrenaline. Bitawan niyo ang anak ko! Ang sigaw ko ay hindi nanggaling sa lalamunan, kundi sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Isang sigaw na punong-puno ng sakit, galit at kapangyarihan. Sa screen, nakita kong napatingin silang lahat sa direksyon ng gate. Nakita ko si Gabo na napatayo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot na para bang nakakita siya ng patay na muling nabuhay. Oo, Gabo, nabuhay ako at nandito ako para bawiin ang lahat. Kinuyuyom ko ang aking kamao at buong lakas na kinalampag ang gate. Ang ingay ng bakal ay sumabay sa kulog sa langit. Ang ulan ay bumubuhos sa aking mukha. Hinuhugasan ang luha at ang tanging natira ay ang apoy sa aking mga mata. Bubuksan ko ang gate na ito kahit madurog pa ang mga buto ko. Ipinukpok ko ang aking mga kamao sa malamig na bakal ng gate hanggang sa manhid na ang aking mga daliri. Sa loob, nakikita ko ang pagpupumiglas ng anak ko. Ang kanyang mukha ay pilit na idinidiin sa sahig ng mga walang pusong gwardya. Walang nakikinig sa akin. Sa paningin nila, isa lang akong basang aso na umaalulong sa labas ng kanilang kaharian. Nang maramdaman kong unti-unting nanghihina ang aking tuhod, isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa aking likuran. Ang liwanag mula sa mga ilaw nito ay tumagos sa dilim at ulan. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaki. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na suit. Ang tindig ay kalmado, ngunit may dalang bigat na nagpapatigil sa mundo. Si Attorney Rafael Valderrama. Ang kaisa-isang lalaking hindi ako tinalikuran at ang taong palihim kong tinawagan bago ako umalis ng Quiapo. Hindi siya tumakbo. Naglakad siya palapit sa akin na may dalang malaking payong, sinalag ang ulan na bumubugbog sa aking katawan. Walang salita. Inalalayan niya ang aking nanginginig na braso. Ang init mula sa kanyang palad ay tila isang pamilyar na yakap sa gitna ng unos. Tumingin si Rafael sa gwardya sa loob ng gate. Hindi siya sumigaw. Ang kanyang boses ay mababa. Ngunit may talim na nagpatayo ng balahibo ng lahat ng nakarinig. Buksan mo ang gate o gusto mong idemanda ko ang buong ahensya nyo'y ng illegal detention at child abuse bukas na bukas din? Nagkatinginan ng mga gwardya. Kilala nila si Attorney Valderrama. Ang pangalan niya ay batas sa Maynila. Dahan-dahan, ang higanteng bakal na gate ay gumalaw at nagbukas. Pumasok ako. Hindi na ako tumakbo. Sa tulong ni Rafael na nasa aking tabi, itinaas ko ang aking noo at naglakad patungo sa malaking pinto ng mansyon. Bawat hakbang ko sa basang semento ay tila pag-angkin muli sa mga nawala sa akin. Dati, itinaboy ako rito na parang basura. Ngayon, babalik ako hindi bilang biktima, kundi bilang ina ng batang nagpahiya sa kanilang lahat. Pagpasok namin sa Grand Hall, tila huminto ang pag-ikot ng orasan. Ang kaninang maingay na bulwagan ay napalitan ng katahimikang nakakabingi. Ang mga mata pobreng bisita ay napaatras. Sa gitna ng kwarto, nakita ko si Inyo na hawak pa rin ng gwardya. At sa di kalayuan, nakatayo si Gabo, putlang-putla. Tila nakakita ng multo mula sa pinakamadilim niyang bangungot. Sino tong pulubing to? Paano nakapasok ang mga basurang ito
sa bahay ko. Ang matinis na boses ni Mirabel ay pumunit sa katahimikan. Ang mukha ay nakangiwi sa pandidiri habang tinatakpan ng ilong. Hindi ko siya pinansin. Wala akong nakikita kundi ang anak kong umiiyak. Naglakad ako palapit sa gwardyang may hawak kay Inyo. Bago pa man makapagsalita ang lalaki, itinaas ko ang aking kamay. Buong lakas na dumapo ang aking palad sa kanyang mukha. Ang lakas ng sampal ko ay nagmula sa 16 na taon ng paghihirap, pagtitiis at panggigigil. Nabitawan ng gwardya si Inyo sa gulat at sakit. "Huwag mong hahawakan ang anak ko," mariin kong bulong. Ang boses ay nanginginig ngunit puno ng lason. "Ma," niyakap ako ni Inyo ng mahigpit. "Ma, patawad po. Gusto ko lang po ng pang-opera mo." Bumigay ang aking puso. Niyakap ko siya pabalik, isinubsob ang mukha ko sa kanyang basang buhok. "Tahan na anak, nandito na si Mama. Wala nang mananakit sa'yo." Naramdaman ko ang isang mainit na tela na dumapo sa aking nanginginig na balikat. Hinubad ni Rafael ang kanyang tuyong suit jacket at isinuot ito sa akin. Tumayo siya sa aking harapan, parang isang pader na humaharang sa mga mapanghusgang mata ng mga tao. Hinawakan niya ang aking kamay ng mahigpit at sa munting haplos ng kanyang hinlalaki, narinig ko ang kanyang pangako na hindi na ako lalaban ng mag-isa. "Attorney Valderrama?" Lumapit si Gabo. Ang boses ay nanginginig. "Anong ginagawa mo rito? Bakit kasama mo ang babaeng yan?" Humarap si Rafael kay Gabo. Ang kanyang mukha ay blangko, ngunit ang mga mata ay naniningil. "Kinakatawan ko ang batang ito, Gabo. Inimbitahan mo ang publiko na buksan ang kaban. Binuksan niya. Bakit may gwardyang nananakit sa kliyente ko?" Napalunok si Gabo. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat sa akin, kay Rafael at kay Inyo. Nakita ko ang takot na gumagapang sa kanyang sistema nang mapansin niya ang pagkakapareho ng mukha nila ni Inyo. Ang parehong hugis ng kilay. Ang parehong mga mata. "Imposible," bulong ni Gabo. Tila nauubusan ng hininga. "Rosa, patay na ang anak mo. Sinabi mo, nalaglag ang bata noong gabing umalis ka. Yun ang gusto mong paniwalaan para makatulog ka sa gabi, Gabo." Sagot ko. Tumayo ako ng tuwid, hawak ang kamay ni Inyo. Buhay siya, at siya ang nagawa ng bagay na hindi mo magawa kahit kailan. Nakita ko ang pagbaba at pagtaas ng dibdib ni Gabo. Tinuro niya si Inyo, ang daliri ay nanginginig. Ilang taon na ang batang yan, Rosa?" tanong ni Gabo. Ang boses ay halos isang pakiusap na sana ay mali ang kanyang iniisip. Tinitigan ko siya sa mata. Ang aking tingin ay singlamig ng yelo. Hindi ko sasagutin ang tanong na magbibigay sa kanya ng karapatan sa aking anak. Hindi mahalaga kung ilang taon na siya. Sagot ko, ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang mahalaga, nabuksan na niya ang nakaraan. At ngayon, Gabo, magbabayad ka sa lahat ng inutang mo. Sa mismong sandaling iyon, ang pintuan ng bakal na kaban ay tuluyan nang bumukas ng maluwang. Isang kakaibang amoy ang sumingaw mula sa loob. Ang amoy ng lumang papel at sikretong matagal nang naibaon. Dahan-dahan, tila may sariling buhay, ang dambuhalang pintuan ng bakal ay bumukas ng tuluyan. Ang ingay ng mga kalawanging bisagra ay parang daing ng isang matandang pinatahimik ng mahabang panahon. Lahat ay napasinghap. Ang mga kamera ng livestream ay tumutok sa madilim na kailaliman ng kaban. Si Mirabel ay halos itulak na ako at si Inyo para maunang makasilip. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa kasakiman, nag-aabang ng kislap ng ginto at diamante. Ngunit walang ginto. Walang bundok ng salapi. Ang loob ng kaban ay halos walang laman. Sa gitna ng maalikabok na estante, mayroon lamang isang luma at tastas na leather notebook, isang maliit na kahong kahoy na gawa sa nara, at ilang piraso ng kalawanging tools
sa paggawa ng alahas. Ano to? Ang boses ni Mirabel ay tumili sa galit at pagkadismaya. Nasaan ang yaman? Nasaan ang mga ginto ni Don Simeon? Niloko niyo kami. Walang kwenta ang laman nito. Padabog niyang kinuha ang notebook at akmang ihahagis ito sa sahig. Huwag! Sigaw ko. Mabilis pa sa kidlat, inagaw ko ang notebook mula sa kanyang mga kamay. Niyakap ko ito sa aking dibdib. Ang amoy ng lumang papel at langis. Ito ang amoy ni Papa. Ito ang amoy ng aking kabataan bago ito ninakaw sa akin. Basura lang yan, singhal ni Gabo, bagaman nakita ko ang pamumutla ng kanyang mukha. Umalis na kayo rito. Sinasayang niyo ang oras ko. Hindi ito basura, Gabo. Ang boses ni Attorney Rafael ay naging malamig at formal. Humakbang siya palapit sa akin at kinuha ang notebook mula sa aking nanginginig na mga kamay. Binuksan niya ito sa isang pahinang may bookmark na kupas na laso. Humarap si Rafael sa mga kamera, hawak ang notebook na parang isang sagradong ebidensya. Ang nakikita niyo rito ay ang orihinal na sketchbook ni Don Simeon at ng kanyang anak na si Rosa. Paliwanag ni Rafael, ang kanyang tinig ay malinaw at may awtoridad. Nandito ang mga petsa, nandito ang mga pirma, at nandito, itinuro niya ang isang detalyadong drawing ng kwintas. Ang disenyo ng Isabela Collection na inilunsad mo noong nakaraang taon, Gabo, at inangkin mong gawa mo. Nagkaroon ng bulungan sa mga bisita. Ang mga flash ng kamera ay sunod-sunod na kumislap. Binuklat pa ni Rafael ang pahina. At ito, ang Eternal Vow Revow Ring, ang singsing na suot ngayon ng asawa mong si Mirabel. Dinesenyo ito ni Rosa para sana sa kanyang kasal. 15 taon na ang nakakaraan. Napatingin ang lahat sa daliri ni Mirabel. Mabilis niyang tinakpan ang kanyang singsing. Ang mukha ay namumula sa hiya at galit. Sinungaling! Sigaw ni Gabo. Peke ang mga yan. Lumapit si Inyo sa kaban. Kinuha niya ang maliit na kahong kahoy. Binuksan niya ito at tumambad ang isang pares ng maliliit na hikaw. Hindi ginto, kundi pilak. Simple, pero pulido ang pagkakagawa. Bulong ni Inyo, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga. Ito yung kwento mo sa akin dati, ang unang alahas na ginawa mo. Tumango ako. Ang luha ay tultuloy sa pagpatak. Oo, anak. Iyan ang tunay na yaman, ang talento, ang sining, mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera nila. Tumingin ako kay Gabo. Wala na ang kanyang yabang. Nakita ko sa kanyang mga mata ang takot. Takot na mabuking ang kanyang pundasyon ay gawa sa nakaw na pangarap ng iba. Attorney, sabi ko kay Rafael, kunin mo ang lahat ng yan. Iyan ang ebidensya ng pagnanakaw nila sa pamana ng ama ko. Akin yan! Akin ang lahat ng nandito. Biglang sumugod si Mirabel. Nawala na ang kanyang poise. Para siyang isang baliw na hayop na inagawan ng pagkain. Sinubukan niyang agawin ang kahon kay Inyo. Huwag po! Sigaw ni Inyo. Pilit na pinoprotektahan ang pamana ng lolo niya. Hinarang ko si Mirabel. Tinulak niya ako ng malakas. Ang likod ko ay tumama sa matigas na kanto ng bakal na pinto ng kaban. Ang sakit ay parang kidlat na gumuhit sa aking gulugod. Pero hindi yun ang nagpaluhod sa akin. Biglang kumulo ang demonyo sa aking dibdib. Ang kati, sa lalamunan na kanina ko pa pinipigilan ay sumabog. Hindi ko na napigilan. Napayuko ako at umubo ng malakas. Ang bawat ubo ay parang pinupunit ang aking baga. Nang ilayo ko ang aking kamay mula sa aking bibig, hindi lang mantsa ang nakita ko. Puno ng sariwang dugo ang aking palad. Tumulo ito sa puting marmol ng sahig, matingkad at nakakatakot tignan. Ma! Sigaw ni Inyo. Binitawan niya ang kahon at sinalo ako. Umikot ang paningin ko. Ang mga ilaw ng chandelier ay naging malabong mga bituin. Ang ingay ng mga tao ay tila naging ugong sa ilalim ng tubig.
Rosa! Narinig ko ang boses ni Rafael. Hindi ang boses ng abogado, kundi boses ng lalaking nag-aalala. Naramdaman ko ang kanyang matitibay na bisig na sumalo sa akin bago ako tuluyang bumagsak sa sahig. Tumawag kayo ng ambulansya. Bilis! Sigaw ni Rafael. Sa huling sandali bago dumilim ang lahat, nakita ko si Gabo. Nakatingin siya sa dugo sa sahig at pagkatapos ay sa mukha ko. May nakita akong emosyon sa kanyang mukha na hindi ko inaasahan. Pagsisisi, takot, pero huli na. Ang katawan ko ay sumuko na sa pagod. Ang huling naramdaman ko ay ang mahigpit na hawak ni Inyo sa aking kamay at ang amoy ng pabango ni Rafael na humahalo sa amoy ng aking sariling dugo. Nagising ako hindi dahil sa tilaok ng manok o ingay ng mga nag-aaway na kapitbahay, kundi dahil sa katahimikan. Isang nakapaninibagong katahimikan. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Puti, malinis na kisame, walang sapot ng gagamba, walang amoy ng kanal o usok ng tambutso. Ang nalalanghap ko ay amoy ng stargazer lilies. Sinubukan kong gumalaw, pero naramdaman ko ang bigat sa aking braso. Tumingin ako sa gilid at nakita ko siya. Si Rafael. Nakatulog siya habang nakaupo sa isang hindi komportableng silya sa tabi ng aking kama. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa gilid ng aking kutsyon at ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa aking palad. Tila takot na baka mawala ako kapag binitawan niya. Pinagmasdan ko siya. Ang kanyang buhok ay medyo magulo, malayo sa laging maayos na Attorney Valderrama na nakikita ko sa telebisyon. May mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ilang oras na kaya siyang nandito. Bigla siyang gumalaw at nagising. Nang magtama ang aming paningin, agad na nawala ang antok sa kanyang mukha at napalitan ng pag-aalala. Rosa? Garalgal pa ang kanyang boses. Agad siyang tumayo at inayos ang aking unan. Gising ka na. Anong nararamdaman mo? May masakit ba sa'yo? Tatawagin ko ang doktor. Hinawakan ko ang kanyang braso para pigilan siya. Rafi, ayos lang ako. Uhaw lang. Dali-dali siyang nagsali ng tubig sa baso at inalalayan akong uminom. Ang kanyang mga kilos ay maingat. Parang babasaging kristal ang hawak niya at hindi isang babaeng sanay sa hirap. Nasaan si Inyo? Tanong ko matapos uminom. Nasa cafeteria. Kumakain ng almusal. Gutom na gutom ang bata, Rosa. Pinabantayan ko siya sa aking private security. Sagot niya habang umuupo muli sa tabi ko. Kumuha siya ng isang mansanas at kutsilyo sa mesa. Pinanood ko siyang magbalat ng prutas. Ang lalaking humahawak ng malalaking kaso sa korte, ngayon ay seryosong-seryoso sa pagbabalat ng mansanas para sa akin. Rafi? Tawag ko sa kanya. Magkano ang bill dito? Alam mong wala akong pambayad sa ganitong kwarto. Ilipat mo na ako sa charity ward. Huminto siya sa pagbabalat. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Ang kanyang mga mata ay malalim at seryoso. Huwag mong intindihin ang pera. Ako ang bahala. Hindi pwede. Umiling ako. Pilit na bumabangon kahit masakit ang dibdib ko. Ayokong magkautang na loob. Ayokong matulad sa nangyari kay Gabo noon. Binitawan niya ang kutsilyo at hinawakan ang magkabila kong balikat para patigilin ako. Rosa, makinig ka. Ang boses niya ay may halong pakiusap. 16 na taon na ang nakakaraan. Wala ako noong pinalayas ka ni Gabo. Nasa law school ako noon, nag-aaral, habang ikaw ay nag-iisa sa gitna ng bagyo. Huli na nang malaman ko ang nangyari. Huli na nang puntahan kita sa bahay niyo at abo na lang ang naabutan ko. Nanikip ang dibdib ko. Bumalik sa alaala ko ang gabing iyon. Ang gabing niloko ako ni Gabo na pirmahan ang marriage contract daw namin, na isa palang deed of sale ng lahat ng ari-arian ni Papa. At nang makuha niya ang pirma ko, ipinagtabuyan niya ako habang umuulan. Akala ko mamamatay na ako noon, Rafi. Bulong ko.
Tumulo ang luha sa aking pisngi. Wala akong matakbuhan. Dahan-dahang pinunasan ni Rafael ang luha sa aking pisngi gamit ang kanyang hinlalaki. Ang kanyang palad ay mainit at magaspang. Hindi palad ng isang prinsipe, kundi palad ng isang taong handang sumalo. Kaya nga huwag mo na akong tanggihan ngayon, sabi niya. Ang boses ay puno ng emosyon. Huli ako noon, Rosa. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako mahuhuli. Hayaan mong ako naman ang maging sandalan mo. Napatingin ako sa kanya. Sa loob ng mahabang panahon, sanay akong mag-isa. Sanay akong maging matigas. Pero sa harap ng lalaking ito, parang gusto kong ibaba ang aking kalasag. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Inyo. May dalang supot ng tinapay pero ang mukha niya ay puno ng pagkabahala. Ma, gising ka na! Niyakap niya ako ng mahigpit pero agad ding humiwalay at tumingin kay Rafael. Attorney, may lalaki po sa labas. Nakakap na itim. Kanina pa pabalik-balik sa hallway. Parang kinukunan ng litrato ang kwarto ni Mama. Napatayo si Rafael. Ang maamong mukha kanina ay biglang naging matalas at alerto. Dito lang kayo. Ilulak ko ang pinto. Utos ni Rafael. Ngunit bago pa siya makalabas, bumukas muli ang pinto. Hindi ang lalaking nakakap ang pumasok, kundi ang doktor, kasama ang dalawang nurse na may seryosong mukha. Attorney Valderrama, Mrs. Maravilla, bati ng doktor, pero walang nangiti sa kanyang mga labi. Hawak niya ang isang clipboard. Dok, pwede na po ba akong umuwi? Tanong ko. Ubo lang po to, di ba? Tuberculosis? May gamot naman po sa center. Huminga ng malalim ang doktor at tumingin kay Rafael bago tumingin sa akin. Mrs. Maravilla, ginawa namin ang full toxicology screening dahil sa request ni attorney. Panimula ng doktor, hindi ito simpleng TB o asthma. Kumabog ang dibdib ko. Ano po ang ibig niyong sabihin? Nakita namin sa dugo mo ang mataas na level ng arsenic at lead. Paliwanag ng doktor. Isa itong uri ng heavy metal poisoning at base sa kondisyon ng baga at kidney mo, matagal ka nang nalalanghap o nakakain nito. Unti-unti nitong pinapatay ang organs mo. Natigilan ako. Arsenic? Lason? Lason. Ulit ni Rafael, ang boses ay parang yelo. Paano malalason si Rosa? Tumingin ako sa kawalan at biglang may naalala. Ang pagkamatay ni Papa, Don Simeon. Namatay siya dahil sa biglaang pagbagsak ng katawan. Sabi nila, atake sa puso. Pero bago siya namatay, umuubo rin siya ng dugo at lagi siyang pinagtitimpla ng espesyal na herbal tea, diba? Nanlaki ang mata ko. Napatingin ako kay Rafael. Gabo, bulong ko. Si Gabo ang nagdadala ng gamot ni Papa noon. Niyukom ni Rafael ang kanyang kamao hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Hindi ka lang nila ninakawan, Rosa, sabi ni Rafael. Ang galit ay umaapaw sa kanyang boses. Sinubukan kanilang patayin at kailangan nating malaman kung nilalason ka pa rin nila hanggang ngayon. Ang katahimikan sa kwarto ay nabasag ng tunog ng kulog sa labas. Ang ligtas na pakiramdam kanina ay naglaho. Akala ko, tapos na ang laban ng mabuksan ng kaban. Iyon pala, nagsisimula pa lang ang tunay na giyera. Akala ko, ang lason sa dugo ko ang papatay sa akin. Pero mali ako. May mas mabilis at mas masahol pa palang lason kaysa sa arsenic. Ang salita. Naalimpungatan ako sa hikbi ng anak ko. Nakaupo si Inyo sa sahig. Nakasandal sa pader, hawak ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga balikat ay yumuyugyog sa pag-iyak na pilit niyang pinatatahimik. Inyo, tawag ko. Anong nangyari? Mabilis niyang pinunasan ang kanyang muka at itinago ang cellphone sa kanyang likod. Wala po, ma. Matulog na po kayo. Pero alam ng isang ina, kapag may itinatago ang kanyang anak, pinilit kong bumangon kahit umiikot ang paningin ko. Kinuha ko ang cellphone mula sa kanya. Bumungad sa akin ang mukha ni Mirabel sa screen.
Naka-live video siya muli. Pero ngayon, wala na ang kanyang magagarbong alahas. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt, walang makeup, at umiiyak ng luhang buwaya sa harap ng kamera. Guys, hindi ko na kaya. Sumisinghot na, sabi ni Mirabel sa video. Yung babaeng sumugod sa bahay namin kagabi. Si Rosa. Siya yung dating katulong namin na nagnakaw ng mga alahas ni Gabo noon. Siya yung kabit na sumira sa pamilya namin. At ngayon, ginagamit niya ang anak niya, na hindi naman talaga anak ni Gabo, para perahan kami. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang bawat salita ay parang latigo. Binasa ko ang mga komento. Libo-libo. Sunod-sunod. Kapal ng mukha, mukhang pera. Dapat dyan ipakulong. Kawawa naman si Miss Mirabel. Ang bait-bait pa naman niya. Yung bata, halatang tinuruan lang umarte. Scam yan. Nabitiwan ko ang cellphone. Parang gumuho ang mundo ko. Hindi lang nila ninakaw ang disenyo ko. Pati ang dangal ko ay binababoy nila. Binaligtad nila ang kwento. Ako na ang biktima. Ako pa ang naging kontrabida. Huwag mo nang basahin. Niyakap ako ni Inyo. Alam natin ang totoo. Alam ng Diyos ang totoo. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Rafael. Ang kanyang mukha ay seryoso at madilim. May hawak siyang dyaryo na may mukha ko sa front page na may nakasulat na malaking scammer. Huwag kayong lalabas. Bungad ni Rafael. Puno ng reporters ang lobby ng ospital. Nalaman nila kung nasaan tayo. Malamang si Mirabel ang nag-leak. Rafi, anong gagawin natin? Nanginginig kong tanong. Sinunog nila ang pangalan ko. Wala nang maniniwala sa atin. Lumapit si Rafael at lumuhod sa harap ko. Hinawakan niya ang aking nanginginig na mga kamay. Hayaan mong mag-ingay sila. Ang ingay ay sandata ng mga takot. Tayo? May hawak tayong ebidensya. Ang notebook. Ang toxicology report mo. At may isa pa. Bumaba ang boses ni Rafael. Naging pabulong. May tumawag sa akin kanina. Isang dating kasambahay sa mansyon ni Don Simeon. Si Manang Luring. Siya ang nagtitimpla ng tsaa ng papa mo noon. Alam niya kung ano ang inilalagay ni Gabo sa inumin. Gusto niyang makipagkita. Ngayon din. Nanlaki ang mata ko. Si Manang Luring, ang matandang laging nagbibigay sa akin ng matamis na kakanin noong bata ako. Buhay pa siya? Delikado, Rafi. Babala ko. Kung kaya nilang baligtarin ang katotohanan sa internet, kaya kanilang saktan sa totoong buhay. Ngumiti siya ng tipid, isang nangiting pilit na nagpapatapang. Kailangan nating makuha ang statement niya bago pa siya maunahan ni Gabo. Babalik ako agad, Rosa. Pangako. Pagbalik ko, tatapusin natin ang laban na to. Tumayo siya at inayos ang kanyang coat. Tumingin siya kay Inyo. Inyo, ikaw muna ang bahala sa mama mo. Huwag na huwag kang magbubukas ng pinto kahit kanino, maliban sa akin. Opo, attorney. Sumaludo si Inyo, pilit na nagpapakatapang. Pinanood ko si Rafael na maglakad palabas. Bago siya tuluyang lumabas ng pinto, lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga salitang hindi niya pa masabi. Mag-iingat ka, bulong ko. Isinara niya ang pinto. Lumipas ang 1 oras, 2 oras. Ang ingay ng mga reporters sa labas ay naririnig ko pa rin. Pero ang katahimikan ng cellphone ko ang mas nakabibingi. Bakit hindi pa siya tumatawag? Biglang nag-ring ang telepono ko. Si Rafael. Mabilis ko itong sinagot. Rafi, nasaan ka na? Nakausap mo na ba si Manang Luring? Rosa? Ang boses niya ay mahihina. Parang hirap na hirap magsalita. At sa background, hindi katahimikan ng opisina ang naririnig ko. Naririnig ko ang ingay ng hangin, ang busina ng mga sasakyan sa malayo-malayo, at ang tunog ng tumutulong likido. Rafi, anong nangyari? Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Rosa, may sumusunod sa akin. Isang itim na van. Sinubukan kong iligaw, pero
Naputol ang kanyang sasabihin ng isang malakas na tunog ng pagpreno at ang nakakangingilong ingay ng bakal na kumayod sa aspalto. "Rafi!" Sigaw ko. "Makinig ka." Ang boses niya ay hinihingal. "Nasa akin na ang ebidensya. Huwag kang susuko. Mahal ke..." Blag. Isang malakas na kalabog ang dumurog sa aking pandinig. Sinundan ito ng tunog ng basag na salamin at ang nakakatakot na katahimikan. "Rafi? Rafael, sumagot ka!" Wala nang sumagot. Tanging ang tunog na lang ng static ang naririnig ko sa kabilang linya. Nabitiwan ko ang cellphone. Pakiramdam ko ay huminto ang pagtibok ng puso ko. "Ma?" Tanong ni Inyo. Takot na takot sa hitsura ko. Napatingin ako sa kanya. Ang luha ay tuloy-tuloy sa pagpatak. Ang tanging kakampi namin. Ang tanging pag-asa namin. At ang lalaking na ngayon ko lang napagtanto na mahalaga pala sa akin higit pa sa kaibigan. Wala na ba siya? Sa labas ng bintana, nakita ko ang pagkidlat. Parang langit mismo ang umiiyak kasabay ko. Pero sa loob-loob ko, naramdaman ko ang pagbabago. Ang takot ay unti-unting napalitan ng isang bagay na mas matigas, mas mainit. Kinuha nila ang dangal ko. Kinuha nila ang kalusugan ko. At ngayon, sinubukan nilang kunin si Rafael. Pinunasan ko ang aking luha ng marahas. Tumingin ako sa salamin. Ang babaeng nakikita ko ay payat, maputla, at mukhang mamatay na. Pero ang mata niya ay mata ng isang inang wala ng besawiwala. "Inyo," tawag ko. Ang boses ko ay mababa at matatag. "Ibigay mo sa akin ang gunting." "Po? Aanhin niyo po?" "Gugupitin ko ang buhok ko." Sagot ko habang naglalakad papunta sa banyo. Dahil ang Rosang kakilala nila, ang Rosang iyakin at mahina, ay namatay na ngayong gabi. Humanda ka, Mirabel. Humanda ka, Gabo. Dahil hindi na ako magtatago. Ako na mismo ang pupunta sa inyo. Ang mga hibla ng aking mahabang buhok na naging saksi sa 16 na taon ng aking pagtatago, ay dahan-dahang nalaglag sa malamig na tiles ng banyo. Bawat gupit ng gunting ay parang pagputol ng kadena. Sa bawat bagsak ng itim na hibla, gumaan ang bigat sa aking dibdib. Wala na ang Rosa na nagmamakaawa. Wala na ang Rosa na takot sa sarili niyang anino. Tumingin ako sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa akin ay hindi na mukhang may sakit. Ang buhok ko ngayon ay maikli na, hanggang balikat, matapang at moderno. Sinuot ko ang puting pantsuit na ibinigay sa akin ni Rafael, ang damit na sabi niya ay bagay sa isang boss. Kinuha ko ang lipstick na nahanap ko sa bag ko, isang lumang tube ng matingkad na pula. Ito ang kulay ng dugo. Ito ang kulay ng digmaan. Ipinahid ko ito sa aking maputlang labi. "Ma?" Nakatayo si Inyo sa pintuan, gulat na gulat. Halos hindi niya ako makilala. "Bihis na, anak." Utos ko. Ang boses ko ay kalmado, pero matigas. "Pupunta tayo sa kanila. Hindi tayo magtatago." Lumabas kami ng ospital. Sinalubong kami ng kislap ng mga kamera. Ang mga reporter ay parang mga gutom na pating na nakaamoy ng dugo. "Miss Maravilla, totoo bang scammer ka? Totoo bang anak sa labas si Inyo? Anong masasabi mo sa statement ni Mrs. Mirabel?" Hindi ako yumuko. Hindi ako nagtakip ng mukha. Tinitigan ko ang kamera ng diretsyo na para bang nakatingin ako sa kaluluwa ni Mirabel. "Kung gusto niyo ng totoo," sabi ko ng malakas, "sapat para tumahimik silang lahat. Sumunod kayo sa mansyon ni Santillan. Doon ko tatapusin ang kwentong sinimulan nila." Sumakay kami sa taxi. Habang bumabagtas kami sa EDSA, hinawakan ko ang aking cellphone. Wala pa ring balita kay Rafael. Ang huling narinig ko ay ang banggaan. Ang puso ko ay parang pinipiga sa takot. Pero ginawa ko itong gasolina. Kung may nangyaring masama kay Rafael, ipinapangako ko, "Gabo, hindi lang kalayaan mo ang kukunin ko." Pagdating namin sa mansyon, nagkakagulo na. Nakaset up ang press conference ni Mirabel
Sa labas ng gate, nandoon siya, nakasuot ng itim na dress, umaacting na api habang inaalalo ni Gabo. Gusto lang naming protektahan ang aming pamilya mula sa mga taong mapagsamantala. Drama ni Mirabel sa mikropono. Bumaba ako ng taxi. Ang tunog ng aking heels sa semento ay umalingaw-ngaw. Clack, clack, clack. Nahawi ang mga reporter. Natahimik ang lahat. Napatingin si Mirabel. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ako. Hindi ang duguan at madungis na rosa kagabi, kundi isang rosa na nakatayo ng tuwid, nakaputi, at mukhang kagalang-galang pa kaysa sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Tili ni Mirabel. Security, palayasin nyo yan. Subukan nyo. Hamon ko sa mga gwardya. Itinaas ko ang aking hawak, hindi baril, kundi ang toxicology report at ang lumang notebook ni Papa. Galawin nyo ako at kakasuhan ko kayo ng accomplice to attempted murder. Natigilan ang mga gwardya. Walang gumalaw. Naglakad ako paakyat sa stage. Inagaw ko ang mikropono mula sa kamay ni Mirabel na nanginginig sa gulat. Magandang gabi. Bati ko sa mga kamera. Ang boses ko ay hindi nanginginig. Ito ang boses ng anak ni Don Simeon. Narinig niyo na ang kwento ng scammer. Ngayon pakinggan niyo naman ang kwento ng murderer. Namutla si Gabo. Tumigil ka, Rosa. Ipapakulong kita. Ipakulong? Tumawa ako ng mapakla. Humarap ako kay Gabo. Gabo, naalala mo ba nung gabing namatay si Papa? Ang sabi mo, inatake siya sa puso. Pero may nakalimutan ka. Inilabas ko ang aking cellphone. Ikinonekta ko ito sa sound system ng presscon. Sa loob ng kaban na binuksan ng anak ko, paliwanag ko sa publiko, may isang secret compartment na hindi napansin ni Gabo sa loob ng 16 na taon. Doon, itinago ni Papa ang huli niyang alas. Pinindot ko ang play. Isang garalgal na boses ang umalingaw-ngaw sa speakers. Boses ni Gabo noong bata pa siya. Don Simeon, pirmahan niyo na to. Kapag hindi niyo pinirmahan ang transfer ng lupa, hindi ko ibibigay ang gamot niyo. Hahayaan ko kayong malagutan ng hininga dyan. Sinundan ito ng boses ng aking ama. Hirap na hirap magsalita. Gabo, tinuring kitang anak. Bakit mo ako nilalason? At ang huling sagot ni Gabo sa recording, dahil masyado kayong matagal mamatay, matanda ka. Kailangan ko na ang pera. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Mas malakas pa sa anumang sigaw. Lahat ng mata ay lumipat kay Gabo. Ang respetadong negosyante. Ang pilantropo. Fake news yan. AI yan. Sigaw ni Gabo. Pero ang pawis na tumutulos sa kanyang noo ay nagsasabi ng totoo. Paatras siya ng paatras. Hindi pa uso ang AI noong 2005, Gabo. Sagot ko ng malamig. Itinaas ko ang toxicology report. At ito ang resulta ng dugo ko ngayong umaga. Arsenic, lead. Ang parehong lason na pumatay sa ama ko. Nilason mo rin ako, Gabo, sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng tubig sa compound na pag-aari mo pa rin hanggang ngayon. Nagkagulo ang mga reporter. Sinugod nila si Gabo. Mr. Santillan, totoo ba ito? Pinatay niyo ba si Don Simeon? Nakita kong nagpanik si Gabo. Ang kanyang mundo, ang mundong itinayo niya sa kasinungalingan, ay gumuguho na sa kanyang harapan. Tumingin siya sa akin. Ang galit sa kanyang mata ay nakapangingilabot. Kasalanan mo to, sigaw niya. Bigla siyang bumunot ng baril mula sa holster ng katabing gwardya na tulala sa mga pangyayari. Nagtilian ang mga tao. Nagtakbuhan ang mga reporter. Walang aalis, sigaw ni Gabo. Itinatutok ang baril sa akin. Ikaw na lang sana ang namatay noong gabing iyon. Hinila ko si inyo sa likod ko. Humarang ako. Tinitigan ko ang bunganga ng baril, nakakatawa. Dati, takot ako sa ulan. Ngayon, kahit bala, ay hindi na ako kayang patumbahin. Iputok mo, Gabo. Hamon ko.
Iputok mo para makita ng buong mundo kung sino ka talagang demonyo. Ang kamay ni Gabo ay nanginginig. Ang daliri niya ay nasa gatilyo. Way wo. Ang tunog ng sirena ng mga pulis ay umalingaw-ngaw sa paligid. Napatingin si Gabo sa gate. 12-dosenang pulis ang pumapasok. Nakatutok ang mga armas. Sumuko ka na, Mr. Santillan. Napapaligiran ka na. Napatingin si Gabo sa akin. Tapos kay Mirabel na ngayon ay nakadapa sa sahig at umiiyak sa takot. Alam niyang tapos na siya. Pero sa halip na itaas ang kamay, biglang hinila ni Gabo si Mirabel at ginawa itong human shield. Aalis ako rito. Papatayin ko siya kapag lumapit kayo. Sigaw ni Gabo habang kinakaladkad ang sarili niyang asawa papunta sa kanyang sasakyan. Gabo, huwag. Asawa mo ako. Tili ni Mirabel. Tumahimik ka. Wala kang kwenta. Sigaw ni Gabo sabay tulak kay Mirabel sa semento nang makasakay siya sa driver's seat. Pinaharurot niya ang sasakyan, binangga ang gate at kumaripas palabas. Habulin niyo. Utos ng hepe ng pulisya. Naiwan ako sa gitna ng kaguluhan. Ang adrenaline ay unti-unting humuhupa at ang pagod ay bumabalik. Niyakap ako ni Inyo. Ma, panalo na tayo. Oo, panalo na kami sa mata ng publiko. Pero habang pinapanood ko ang papalayong mga ilaw ng pulis, ang isip ko ay nasa ibang lugar. Kinuha ko muli ang cellphone ko. No missed calls. Rafi, nasaan ka? Kung buhay ka pa, bakit hindi ka sumasagot? Ang tagumpay na ito ay walang saysay kung wala ka para makita ito. Dinala kami ng mga pulis sa isang safe house, daw ni Rafael sa labas ng Maynila, habang hinahanap pa nila si Gabo. Tahimik ang lugar, napapaligiran ng matataas na puno ng akasya. Pero sa halip na makaramdam ng seguridad, ang katahimikan ay parang bigat na dumadagan sa aking dibdib. Hindi pa rin tumatawag si Rafael. Ma, okay ka lang ba? Tanong ni Inyo nyo habang inaabutan ako ng tubig. Nanginginig pa rin ang kamay ng anak ko pero pilit siyang nagpapakatatag para sa akin. Okay lang ako anak, pagsisinungaling ko. Ang mahalaga, ligtas tayo. Pero mali ako. Walang ligtas na lugar para sa mga taong may tinataguan. Biglang namatay ang ilaw sa buong bahay. Napayakap sa akin si Inyo. Brown out? Bago pa ako makasagot, narinig ko ang kaluskos sa likod bahay. Hindi ito tunog ng hangin. Ito ay tunog ng sapatos sa tuyong dahon. Mabigat, mabilis. Inyo, magtago ka sa ilalim ng mesa. Bulong ko. Ang puso ko ay kumakabog ng mabilis. Pero gawin mo. Sa dilim, may narinig kaming boses ng pulis sa labas. Sir, sino yan? Ibaba ang thud. Isang mapurol na tunog ng paghampas. At pagkatapos ay katahimikan. Bumukas ang pinto sa likod. Sa liwanag ng kidlat, nakita ko ang isang anino. Basang-basa. Hingal na hingal. At may hawak na makintab na bagay sa kanang kamay. Si Gabo. Hindi na siya ang eleganteng negosyante kanina. Gusgusin ang kanyang damit, magulo ang buhok, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit ng isang hayop na nasukol. Akala niyo matatakasan niyo ako? Garalgal niyang sabi. Gabo, umatras ako. Pilit na tinatakpan si Inyo sa likod ko. Sumuko ka na. Papunta na ang mga backup na pulis. Wala akong pakialam sa pulis. Sigaw niya. Itinutok niya ang baril sa amin. Kinuha mo ang lahat sa akin, Rosa. Ang kumpanya ko, ang pangalan ko, ang buhay ko. Ngayon, kukunin ko ang kaisa-isang bagay na mahalaga sa'yo. Lumipat ang tingin niya kay Inyo. Takbo, Inyo! Takbo! Sigaw ko sabay tulak sa anak ko papunta sa kabilang kwarto. Huwag kang gagalaw! Sigaw ni Gabo. Mabilis siyang sumugod. Hinarang ko siya. Kinakalmot ang kanyang mukha. Pilit na inaagaw ang baril. Pero mahina ako. Ang sakit sa aking baga ay bumalik. Sa isang malakas na tulak, tumalsik ako at tumama ang aking ulo sa pader.
Nahilo ako. Ang paningin ko ay nagdilim sandali. Nang imulat ko ang aking mga mata, nakita ko ang pinakamasakit na eksena sa buhay ng isang ina. Hawak ni Gabo si Inyo sa leeg. Ang nguso ng baril ay nakadikit sa sentido ng aking anak. Umiiyak si Inyo, pero hindi siya nagsasalita. Nakatingin siya sa akin, at sa kanyang mga mata, nababasa ko ang pamamaalam. Gabo, parang awa mo na. Lumuhod ako sa sahig. Hindi alintana ang dugo na tumutulo sa aking noo. Ako na lang. Ako naman ang kagalit mo. Huwag ang anak natin. Anak? Tumawa si Gabo ng malademonyo. Wala akong anak na basura. Ang batang to, ang ebidensya ng kahirapan ko noon. Siya ang sumira sa akin. Hinila niya ang hammer ng baril, click. Say goodbye, Rosa. Panoorin mong mamatay ang kinabukasan mo. Ipinikit ko ang aking mga mata at sumigaw sa Diyos. Lord, huwag. Biglang bumukas ng malakas ang pinto sa harap. Gabo! Isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw. Napalingon si Gabo. Sa pintuan, nakatayo si Rafael. Duguan ang kanyang mukha. May benda sa kanyang ulo na puno ng mantsa ng dugo. Ang kanyang kaliwang braso ay nakalaylay na parang pilay. Ang kanyang suot na damit ay punit-punit mula sa aksidente. Mukha siyang galing sa impyerno, pero nakatayo pa rin siya ng tuwid. Buhay ka pa? Gulat na tanong ni Gabo. Hindi mo ako mapapatay ng ganun-ganun lang. Hinihingal na sagot ni Rafael. Humakbang siya palapit, paika-ika. Ibaba mo ang baril, Gabo. Tapos na. Huwag kang lalapit. Mas lalong idiniin ni Gabo ang baril sa ulo ni Inyo. Papatayin ko siya. Papatayin ko silang lahat. Tumingin ka sa labas, Gabo. Kalmadong sabi ni Rafael, kahit nakikita kong nanginginig ang kanyang kamay. Wala ka nang kawala. Tumingin sandali si Gabo sa bintana. Ang pagkakataong yon, ang isang segundong paglingon, ay sapat na. Kumagat si Inyo sa braso ni Gabo ng buong lakas. Aray! Sigaw ni Gabo at nabitawan niya si Inyo ng bahagya. Dapa Inyo! Sigaw ni Rafael. Tumakbo si Inyo palayo. Binaling ni Gabo ang kanyang galit kay Rafael. Itinutok niya ang baril sa dibdib ng abogado. Ang distansya nila ay 3 metro lang. Walang mintis. Mamatay ka! Sigaw ni Gabo. Nakita ko ang daliri ni Gabo na humila sa gatilyo. Wala akong inisip. Wala akong naramdaman, kundi ang takot na mawala ang lalaking mahal ko. Rafi! Tumakbo ako. Hindi palayo, kundi papunta sa gitna. Isang nakakabinging pagsabog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang amoy ng pulbura ay pumuno sa kwarto. Ang usok ay bumalot sa amin. Naramdaman ko ang paghinto ng mundo. May bumagsak sa sahig. Mabigat. Nang mahawi ang usok, nakita ko si Rafael na nakahandusay. May dugo na mabilis na kumakalat sa kanyang puting polo, sa bandang dibdib. Rafi! Gumapang ako palapit sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang mukha. Rafi! Gumising ka! Huwag mo akong iiwan. Iminulat niya ang kanyang mga mata ng bahagya. Tumingin siya sa akin at pilit na ngumiti, kahit may dugo sa gilid ng kanyang labi. Sabi ko sa'yo, bulong niya, ang boses ay papawala na. Hindi na ako mahuhuli sa pagkakataong ito. Pumikit siya, at ang kanyang kamay na hawak ko ay dahan-dahang lumuwag. Sa likod, nakita kong dinadampot na ng mga pulis si Gabo na tulala, habang si Inyo ay umiiyak ng malakas sa isang sulok. Pero wala na akong naririnig. Ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong puso na nadudurog habang niyayakap ko ang lalaking sumalo ng bala para sa amin. Ang hiyaw ng sirena ng ambulansya ay tila tumatagos sa aking kaluluwa. Nasa loob ako ng umaalog na sasakyan, hawak ang kamay ni Rafael na unti-unting lumalamig. Ang kanyang puting polo ay kulay pula na ngayon, basang-basa ng dugong inialay niya para sa akin at sa aking anak. Kumapit ka, Rafi.
Bulong ko sa kanyang tainga habang ang mga paramedic ay abala sa pagkakabit ng kung ano-anong tubo sa kanya. Huwag mo kaming iiwan, parang awa mo na. Sa gilid ko nakaupo si Inyo. Tahimik siya, pero ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa mukha ng lalaking nagligtas sa kanya. Hawak niya ang rosaryong gawa sa plastik, ang tanging bagay na naibulsa niya bago kami tumakbo. Nakikita ko ang paggalaw ng kanyang mga labi sa isang tahimik na dasal. Pagdating sa ospital, mabilis na itinulak ang stretcher papasok sa operating room. Gusto kong sumama, pero hinarang ako ng nurse. "Dito na lang po kayo, Mrs." sabi niya. Nang magsara ang pinto ng OR, doon lang bumigay ang aking tuhod. Napaupo ako sa malamig na sahig ng ospital. Ang amoy ng dugo ay nasa aking mga kamay pa rin. Dugo ni Rafael. Dugo ng taong naghintay ng 16 na taon para lang mabaril sa harap ko. Lumipas ang mga oras, 1 oras, 2, 5. Bawat pagbukas ng pinto ay nagpapakabog sa dibdib ko. Hanggang sa lumabas ang doktor, tinatanggal ang kanyang maskara. Tumayo ako agad. "Dok, kumusta po siya?" Huminga ng malalim ang doktor. Masyadong malapit sa puso ang tama ng bala. Maraming dugo ang nawala sa kanya. Nanlamig ako. Pero, dugtong ng doktor, at tila nabunutan ako ng tinik sa lalamunan. "Matibay ang pasyente niyo. Nakasurvive siya sa operasyon. Nasa ICU siya ngayon. Critical pa rin. Pero buhay siya." Napayakap ako kay Inyo at humagulgol. Buhay siya. Salamat sa Diyos. Buhay siya. 6 na buwan ang nakalipas. Ang ingay sa loob ng Regional Trial Court ay humupa nang pumasok ang hukom. Nakaupo ako sa unang hilera. Wala na ang Rosa na nakayuko. Nakasuot ako ng itim na bluser at slacks. Ang aking buhok ay maayos at ang aking mukha ay taas noo. Sa aking kanan ay si Inyo, na ngayon ay mukhang binata na sa kanyang barong. At sa aking kaliwa, nakaupo sa isang wheelchair ay si Rafael. Payat pa rin siya at may tungkod na nakasandal sa kanyang gilid. Pero ang kanyang ngiti sa akin ay sapat na para sabihing panalo na kami. Bumukas ang pinto sa gilid. Pumasok ang mga akusado. Si Gabo, ang dating hari ng Quiapo, ngayon ay nakasuot ng kulay kahel na damit ng bilanggo. Ang kanyang buhok ay puti na at numipis. Ang kanyang mukha ay bagsak at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Wala na ang yabang. Wala na ang kapangyarihan. Kasunod niya si Mirabel. Umiiyak siya. Pero walang pumapansin. Wala na ang kanyang mga diamante. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng retoke at makeup, ngayon ay namumufay sa kaiiyak. Humarap ang mga akusado, utos ng hukom. Tumayo si Gabo, o pilit na pinatayo ng gwardya. Nanatiling nakaupo si Mirabel hanggang sa sitahin siya. Binasa ng clerk of court ang hatol. Ang bawat salita ay parang musika sa aking pandinig. Sa kasong People of the Philippines versus Gabriel Santillan at Mirabel Santillan, pinisil ni Rafael ang aking kamay. Pinisil ko ito pabalik. Ang korte ay napatunayang guilty beyond reasonable doubt ang mga akusado sa salang frustrated murder kay Attorney Rafael Valderrama, kidnapping at serious illegal detention sa menor de edad na si Inigo Maravilla at homicide sa pagkamatay ni Don Simeon Quinto. Napasinghap ang mga tao sa loob. Napapikit si Gabo. Ang parusa, reclusion perpetua, pagkakakulong ng habambuhay ng walang parole. Hindi ako pwede makulong. Hysterical na sigaw ni Mirabel. Si Gabo ang may kasalanan ng lahat. Wala akong alam. Biktima lang din ako. Tumahimik ka, sigaw ni Gabo sa kanyang asawa. Ikaw ang nagtulak sa akin sa lahat ng to dahil sa kasakiman mo. Nag-away sila sa harap ng korte. Ang mag-asawang dating nagkakaisa sa kasamaan, ngayon ay naglalaglagan na parang mga hayop. Kinadkad sila ng mga gwardya palabas. Habang dinadaan si Gabo sa harap namin, huminto siya sandali. Tumingin siya sa akin, tapos kay Inyo.
Rosa, ang boses niya ay basag. Ang anak ko. Humarang si Inyo sa pagitan namin ni Gabo. Tinitigan niya ang kanyang ama. Wala kang anak dito. Matatag na sabi ni Inyo. Ang ama ko ay namatay na matagal na. Ang nakikita ko lang ay ang kriminal na sumira sa buhay ng nanay ko. Yumuko si Gabo. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na pagkatalo sa kanyang balikat. Tuluyan na siyang inilabas ng pinto. Nang makalabas kami ng korte, sinalubong kami ng araw. Maliwanag. Mainit. Totoo. Ang mga reporter ay nandoon pa rin, pero hindi na sila agresibo. May respeto na sa kanilang mga mata. Miss Maravilla, ano po ang mensahe niyo sa hatol? Tanong ng isang reporter. Humarap ako sa kamera. Inayos ko ang kwelyo ng barong ni Inyo. Tumingin ako kay Rafael na tumatango sa akin. Ang hustisya, simula ko, ay hindi lang para sa mayaman. Minsan, mabagal ito. Minsan, masakit. Pero kapag lumaban ang isang ina para sa katotohanan, walang pader na hindi matitibag at walang kaban na hindi mabubuksan. Nagpalakpakan ang mga tao, pero hindi ko na kailangan ang palakpak nila. Ang kailangan ko ay nasa tabi ko na. Inalalayan ko si Rafael na tumayo mula sa wheelchair. Kaya mo ba? Ngumiti siya. Basta kasama kita, Rosa. Kaya ko kahit ano. Naglakad kami palayo sa korte, palayo sa nakaraan, patungo sa isang kinabukasan na kami mismo ang magdidisenyo. Bumalik kami sa bahay ni Don Simeon makalipas ang ilang linggo. Pero sa pagkakataong ito, wala nang mga kamera, wala nang mga gwardyang humaharang sa gate. At higit sa lahat, wala nang Gabo at Mirabel. Ang mansyon ay tahimik. Ang mga mamahaling painting ni Gabo ay tinatanggal na ng mga tauhan ng korte para isubasta bilang pambayad sa danyos perwisyo sa mga biktima niya. Ang mga mamahaling vase na gustong-gusto ni Mirabel ay nakatambak sa mga kahon. Naglakad ako sa gitna ng malawak na sala. Dati, nanginginig ako sa takot kapag tumutapak ako rito. Ngayon, ang nararamdaman ko na lang ay awa. Ang bahay na ito ay naging saksi sa labis na kasakiman. At sa huli, wala ring nadala ang mga may-ari nito sa kulungan. Ma, tawag ni Inyo. Nakatayo siya sa harap ng bukas na kaban. Dito na po ba tayo titira? Sabi ng abogado. Sa atin na ang bahay na to. Lumapit ako sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang balikat at tiningnan ang paligid. Ang marmol na sahig, ang crystal chandelier, ang gintong rehas ng hagdan. Maganda, oo, pero malamig. Walang kaluluwa. Gusto mo ba dito, anak? Tanong ko. Umiling si Inyo. Masyadong malaki, ma. At saka, parang naririnig ko pa rin ang sigaw ni Gabo dito. Mas gusto ko pa sa Quiapo. Kahit maliit, basta masaya tayo. Napangiti ako. Iyan ang anak ko. Hindi na silaw sa kinang ng ginto. Tama ka, sagot ko. Hindi ito tahanan Inyo. Isa itong museo ng kasalanan. At hindi tayo titira sa museo. Kinabukasan gumawa ako ng desisyon na gumulat sa lahat. Sa tulong ni Rafael, ibinenta namin ang mansyon at ang lupa. Ang kalahati ng pinagbentahan ay itinabi ko para sa pag-aaral ni Inyo at sa aming simpleng bahay at gamutan. Pero ang kalahati ay inilaan ko para sa isang pangarap na matagal nang pinatay ni Gabo. Sa puso ko, bumili kami ng isang lumang building sa gitna ng Quiapo, malapit sa simbahan, malapit sa mga taong katulad namin. Pinangalanan namin itong Don Simeon School of Goldsmithing and Arts. Ito ay magiging paaralan para sa mga batang kalye na may talento sa pagdidisenyo at paggawa ng alahas, pero walang pambayad sa tuition. Tuturuan ko sila. Ipapasa ko sa kanila ang sining na itinuro sa akin ni Papa. Dahil ang tunay na yaman ay hindi ang gintong itinatago sa kaban, kundi ang talentong ibinabahagi sa iba. Isang hapon, habang nag-i-inspection kami sa renovation ng school, lumapit sa akin si Inyo.
May dala siyang isang maliit na kahon. "Para sa'yo, ma," sabi niya. Medyo nahiya pa. Pinuksan ko ito. Sa loob ay may isang kwintas na pilak. Ang palawit ay hugis phoenix, isang ibong muling nabubuhay mula sa apoy. Hindi ito perpekto. May mga gasgas pa, halatang gawa ng isang baguhan. Pero para sa akin, ito ang pinakamagandang alahas sa buong mundo. Ako ang gumawa niyan, paliwanag ni Inyo. Yung pakpak, medyo tabingi pero niyakap ko siya ng mahigpit bago pa siya matapos magpaliwanag. "Napakaganda, anak. Isusuot ko to habang buhay." Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang presensya ni Papa. Alam kong nakangiti siya sa langit. Nabawi na namin ang kanyang pangalan. At higit sa lahat, nabawi na namin ang aming sarili. Ang kaban ay wala ng laman, pero ang puso namin ay punong-puno. 1 taon ang nakalipas. "Miss Rosa, Miss Rosa, picture po tayo." Nginitian ko ang grupo ng mga estudyante na nakauniforme ng asul. Katatapos lang ng graduation ceremony ng unang batch ng aming paaralan. Ang ingay, ang tawanan, ang amoy ng bagong luto na handa. Ito ang tunog ng tagumpay. Hindi na ako ang Rosang nakaupo sa dilim at nananahi kapalit ng barya. Nakasuot ako ngayon ng isang eleganteng pulang terno at sa aking leeg ay nakasabit ang kwintas na pilak na gawa ni Inyo. Ako na ngayon ang CEO ng Phoenix Jewelry, ang pinakasikat na brand ng handcrafted jewelry sa bansa na gawa ng mga artisan mula sa Quiapo. Si Inyo, nasa kolehiyo na siya, kumukuha ng engineering. Pero tuwing hapon, nandito siya sa shop, nagtuturo sa mga bata kung paano makinig sa bakal. Hindi na siya ang anak sa labas. Siya na si Inigo Maravilla, ang tagapagmana ng sining ni Don Simeon. Nang humupa ang mga tao, naglakad ako papunta sa balkonahe ng building kung saan matatanaw ang paglubog ng araw sa Manila Bay. Ang hangin ay may dalang alat at pangako ng kapayapaan. Malalim yata ang iniisip ng ating CEO. Isang boses ang bumati sa akin. Lumingon ako. Si Rafael. Wala na ang kanyang wheelchair. Nakatayo siya gamit ang isang baston, pero tuwid ang kanyang tindig at gwapo pa rin sa kanyang barong. Ang pilat sa kanyang noo mula sa aksidente ay natatakpan na ng buhok, pero ang pilat sa kanyang dibdib, alam kong dadalhin niya iyon habang buhay bilang tanda ng pagmamahal diha sa amin. "Rafi," ko, ngiti ko. Iniisip ko lang, kung panaginip lang ba ang lahat ng to, baka mamaya magising ako na nasa barong-barong pa rin kami. Lumapit siya at tumabi sa akin sa railings. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang init ng kanyang palad ay totoo. Ang tibok ng pulso niya ay totoo. Hindi ito panaginip, Rosa. Malambing niyang sabi. Ito ang realidad na ipinaglaban mo. Ipinaglaban natin. Tinitigan niya ako sa mata. May kinuha siya sa kanyang bulsa. Hindi ito singsing na may malaking diamante. Alam niyang ayaw ko na sa mga ganoon. Isa itong singsing na gawa sa rose gold at white gold na pinag-ikot para maging isa. Simple. Walang hanggan. "Rosa," simula niya, at nakita ko ang pamumula ng kanyang tenga, parang noong mga bata pa kami. 17 taon akong naghintay. Masyadong maraming nasayang na panahon. Masyadong maraming sakit. Ayoko nang magsayang pa ng kahit 1 segundo. Lumuhod siya, kahit na alam kong masakit ang tuhod niya. "Rafi, tumayo ka dyan!" Saway ko habang nangingilid ang luha. "Hayaan mo ako." Natawa siya ng mahina. "Rosa Maravilla, pwede bang ako naman ang maging kaban ng puso mo? Pwede bang tayo na lang? Hanggang sa huli?" Hindi ako nakasagot agad. Ang lalamunan ko ay bumara sa sobrang emosyon. Tumingin ako sa kanya. Ang lalaking hindi sumuko. Ang lalaking tumanggap sa akin noong duguan ako at walang-wala. Dahan-dahan akong tumango habang tumutulo ang luha ng kaligayahan. "Oo, Rafi," bulong ko. "Oo,
Isinuot niya ang singsing sa aking daliri. Tumayo siya at niyakap ako ng mahigpit. Sa likod namin, narinig ko ang palakpakan. Nandoon pala si Inyo at ang mga estudyante, nakadungaw at kinikilig. Sumandal ako sa dibdib ni Rafael habang pinapanood namin ang paglubog ng araw. Kulay ginto ang langit. Nagsimula ang kwentong ito sa isang kaba na puno ng kasinungalingan, pero nagtapos ito sa isang pag-ibig na mas totoo pa sa ginto. Ako si Rosa. Dati akong biktima. Dati akong api. Pero ngayon, ako ay malaya. At ito ang simula ng aking walang hanggan.